Muling nakapagtala ang bansa ng bahagyang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa o ang inflation nitong Mayo. Pero ang magandang balita, ayon sa PSA, bumabagal na ang inflation pagdating naman sa pagkain, partikular sa bigas. Si Sujin Kim sa Sentro ng Balita, live. Joshua, muling bumilis ang pagtaas ng presyo ng produkto at ng serbisyo sa bansa noong Mayo 2024. Ito ay mas mataas sa 3.7% noong Marso at pati na rin sa 3.8% noong Abril. Pero kung ikukumpara sa 6.1% noong May 2023, higit na mas mababa ito. Muling nakapagtala ng bahagyang pagtaas ng headline inflation ang bansa nitong buwan ng Mayo ayon sa PSA. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mas mabilis na pagtaas ng pabahay, tubig, kuryente at gas, kung saan ang presyo ng kuryente at LPG ang mga may pinakamalaking ambag kasabay ng lagay ng supply kamakailan. If you have higher demand compared to supply, that would trigger some adjustments in the prices upward. Pangalawang dahilan ay ang transportasyon, partikular ang pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at pamasahe sa barko o sea transport. Dahil dun sa presyo ng diesel and gasoline, plus it's travel season, so there's demand, no? Ngunit ang good news naman, nakapagtala na ng pagbagal sa pagtaas ng presyo ang ilan sa mga commodity groups. Nangunguna rito ang food at non-alcoholic beverages. Ang pagbagal sa pagtaas ng presyo ng pagkain noong Mayo ay dulot ng mas mabagal na pagtaas ng bigas, harina, tinapay, gatas, itlog, iba pang dairy products, prutas kagaya ng saging, gulay katulad ng sibuyas, isda at iba pang seafood. Samantala, bumilis naman ang pagtaas ng presyo para sa ilang bilihin katulad ng karne. Sabi ni Undersecretary Mapa, nag-peak ang presyo ng bigas noong January at nagsimula na itong bumaba. Continuously bumababa, pero maliliit lang yung kanyang incremental decreases. So in terms of world prices, it is going down, and that's why we are seeing also a slight decreases in the retail price of rice here in the country. Bumaba naman ang overall inflation ng bigas mula April hanggang May, kaya naglalaro sa 50 hanggang 65 pesos ang presyo ng regular, well-milled at special rice. Ayon sa PSA, bumagsak ang presyo ng mantika, asukal, partikular ang asukal na pula at iba pang dessert at confectionery products. Bagamat mataas pa rin ang food inflation o may pagtaas pa rin sa presyo ng pagkain, mas mabagal na ito sa 6.1% kumpara sa 6.3% noong Abril. Gayon din naman sa presyo ng bigas na bumagal mula 23.9% sa ngayong 23.0%. Joshua, para lalong matugunan ang food inflation at makamit ang food security na pagkasundoan ng NEDA Board na ibaba ang rice tariff duties mula 35% hanggang 15%. Joshua, hindi lang yan. Actually, naaprubahan na rin ang extension para sa reduced tariffs ng mais, karneng baboy at deboned meats. Ito ay sa ilalim ng bagong Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028. Ito ay para na rin masiguro ang access at affordability ng mga essential na consumer items. Pero tinitiyak pa rin naman ng pamahalaan na kino-consider nito ang interes ng consumers, ng local producers, pati na rin ng buong ekonomiya ng Pilipinas. Joshua. Yes, Sujin, doon sa nabanggit mo kanina na pagbabawas sa rice tariff, ano pa yung mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para matugunan ang pagbilis ng pagtaas ng presyo sa bigas? Yes, Joshua. Actually, isa sa mga pangunahing layunin ni Pangulong Marcos Jr. pati ng Department of Agriculture ay ang pagmo-modernize ng agricultural sector. Gusto nilang paangatin ang lagay ng productivity sa bansa para masustain ang pagbaba ng presyo at maprotektahan na rin ang paggalaw ng presyo rito sa harap ng mga pagbabago sa global market. Bukod sa productivity at sa pagmo-modernize ng agricultural sector, tinatrabaho rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang full implementation ng food stamp program pagdating ng Hulyo. Actually, Joshua, inaasahan na nasa mahigit 1 milyong pamilya ang matutulungan nito mula sa initial na 300,000. Joshua. Yes, Eugene, pero sa bahagi naman o sa panig ng BSP, ano naman ang kanilang pahayag sa mga development na ito nga nangyayaring inflation?
Yes, Joshua, naglabas na rin ng pahayag ang BSP at ayon dito, ang 3.9% inflation rate ay pasok pa rin naman sa kanilang forecast range na 3.7 hanggang 4.5%. Anila, consistent ito sa kanilang expectation na pansamantalang bibilis ang pagtaas ng presyo ng produkto at ng serbisyo dahil nga sa adverse weather conditions at paano ito nakaapekto sa ating agricultural output. Joshua, ganun pa man, buo ang loob ng Bangko Sentral at ng pamahalaan na mapanatili sa target range na 2 to 4% ang inflation rate sa bansa para mapababa ang interest rates at mapasigla ang ekonomiya. Joshua. Maraming salamat, Sujin Kim.